Good morning ka muna. Ay, may video ko pala. Video ako. Good morning mga viewers. Andito na naman kami magkakape. Kakape lang. Pag nagkape ka sa umaga, kailangan ba talaga yung nakatunganga ka pa? Ganun talaga. Yung parang nagmumuni-muni ka, no? Pag nagkakape ka. Ako mas gusto ko yung pag nagkakape, walang ginagawa. Oo nga. Alam mo yung parang... Yung habang humihigop ka, parang wala lang, gusto mo lang nakaganon lang. Ang inalamdaman mo yung ano, yung moment. Napabagel tayo ngayon. Kain po muna tayo. Wala yung friendship namin dito eh. Kain tayo. Na-try namin yung ibang branch na Tim Hortons. Yung pag-toast nila ng bagel sa ibang branch, hindi ganito kaganda, no? Yung iba parang medyo matigas pa. Ito talaga parang sakto yung pagka-toast. Saka malambot siya. Nag-text yung dental clinic. Kukonfirm ko lang. Kailan yan? Bukas kay Denise. Kay Denise. Feeling. So, dito po, pagka nagpa-appointment kayo sa dental clinic, kagaya nakaraan kay Denise na kaset siya bukas, nagte-text lang po sila, tapos replyan mo lang ng C to confirm the appointment. Hindi ko lang alam kung sa ibang clinic ganito din. So, ayan. Replyan ko lang siya ng C. Dati yung family doctor namin, nung doon pa sila sa kabilang clinic, tumatawag pa yun, no, to confirm. Pero ngayon, hindi na. Once nakaset ka for appointment, hindi na sila nagre-remind. Parang nagbago na nga, no? Ito po yung sinasabi ko na pagka yung mga anak nyo, tatawid ng yung crosswalk, yung di ba papunta ng school, tapos sila lang. Ako pag ano talaga kailangan yung pag-ingatin talaga kasi may nabasa ko kanina sa Global News na 3 bata. Ano to siguro magkakapatid to. Ang age po ng mga bata, age 14, 7, tsaka 5. Bale, sa ano po sila? Lethbridge, Alberta. So, ang nangyari, malamang yung mga bata papuntang school kasi 7:30 ng umaga, Monday. Tapos, patawid sila sa pedestrian yung crosswalk. Ayan, nabangga po sila ng sasakyan. Tapos, ayun. Dinala po sila sa ospital. Tsaka ongoing pa po yung investigation. Kaya, Buti na lang yung nakabangga din, nandun lang, parang hindi naman tumakbo. Kaya, yun yung sinasabi ko na pagka si Denise, sinusundo ko, hindi ko, may time na, na hindi ko siya sinusundo doon mismo sa tawiran kasi may mga kasabayan siya. So, pero pagka, madalas talaga, sinusundo ko siya kasi mahirap na dahil sabi ko nga, hindi porket Canada to, walang mga reckless na mga drivers. Marami din pong mga ganun. at saka additional din na bukod na tinuturuan sila ng school, ituro niyo pa rin na tumingin pa rin sa kaliwat kanan bago tumawid. Kasi napapansin ko lang dito, ang pinanghahawakan talaga ng tao, pag right of way nila. Tama naman yun. Pero mayroong mga driver talaga na reckless talaga. Na lalo na yung pauwian. Nagmamadali. Yung iba nagmamadali. Pag nakita nila na hindi pa nakatawid, napapansin ko lang pag yung nagbabantay tayo doon. Di ba ikaw susundo? Nakita na nila na may tao pero hindi pa sila humihinto hanggat hindi pa yung... Naglalakad, no? Tumutuloy pa rin sila. Kaya, lalo pag gantong winter, syempre, mahirap mag-stop. Oo, madulas. Madulas pati. Dapat mag-doble ingat talaga sa mga tawiran. Kasi hindi mo masasabi yung mga driver na dumadaan sa area na yun, di ba? Mataon na hindi mo alam. Alam mo yung driver minsan na wala sa
isip ba niya, no? Alam mo yung malalim iniisip? May ganun minsan eh. Tapos, yung driver na medyo kulang sa tulog, lalo umaga, kalalabas lang ng trabaho. Diba yung mga ganong sitwasyon ba? So, doble ingat talaga para sa mga bata. Ay, magbabasa muna kami ng comment about to sa ano yung kaka-upload ko lang na video na presyo ng mga bilihin dito po sa amin. Ang sabi ni Juan Petiza, samantalahin daw habang sale pa yung mga food items na matagal ang expiry, lalo na pag laging kinakain. Kasi ang prediction daw po for 2025 ay tataas pa rin ang grocery sa Canada by 5%. Diyos ko, paano pa tayo mabubuhay nito, no? Sabi niya, biruin mo, umaangal na tayo sa mahal ng bilihin, walang kayang gawin ang gobyerno ng Canada para mapigilan ang food inflation. Taga ano siya, Mississauga, Ontario. Kaya po kami dito, madalas talaga pagka may sale, ayan, inaabang-abangan din namin. Kasi doon ka lang din naman makakasave eh. So sa sunod siguro pa, maganda, mag-vlog tayo sa ibang grocery store na naman, no? Yung parang ganun din, itemized, tapos detailed yung per item, kung magkano yung price. Ayan, sa sunod po ganun ulit yung gawin namin. Sa ano naman, wholesale club or superstore. And shoutout muna tayo kay Dennis Raimundo. Ayan. Kay Louis Pescador. Ayan, sabi niya, ano daw, hello Alit family. Pa-shoutout naman. Louis Pescador from Edmonton. Nanonood daw sila ni misis niya ng mga vlogs natin. Ayan, hello sa inyo dyan sa Edmonton. Tsaka maraming salamat po sa panonood sa mga videos namin. Kay Sterling, kay Almond, Roca, Mary Tomeldan, kay Eliza and Sammy. sa Ayan. kay TJ, Kay Lakay. Ayan, si kay Lakay. Laor, kamusta? Kami nagkakape dito. Oh. Kape tayo, Lakay. Kape tayo lakay. Lagi yan nag-aaya sila kay magkape. Kay Mike Garcia, Edwin Lisaka. Ayan, and family. sa battery tech namin kay Eric Palma at saka sa wife niya at saka sa mga anak niya. Shoutout din po kay Arlene Fernandez. Minsan kasi pag sa bahay ka, kahit na may kape ka, may food ka, alam mo yan yung parang iba yung ambience na nasa labas ka, yung parang ma-feel mo talaga na Nagkakape. nakalabas ka, di ba? Kasi minsan sa bahay parang boring, alam mo yun. Tapos habang nagkakape siya, nanonood siya ng TV. Nakikibalita din kung ano nangyayari sa Pinas. About sa pagtaas din ng presyo ng mga bilihin. Saka kita ko sa balita, sabi magtataas na naman yung mga petroleum gas sa Pinas. Lalo na yung ano, diesel at saka kerosene. Yun ang Pero yung nakita ko parang 2 point something pesos ang itataas ng 1 litro. 250 cents. 1 litro yon, diba? Per liter sa atin eh, no? Alam, grabe, 2 piso na taas. Masyadong Kaya, malaki na yun. ang sabi na yung pamasahe ay Tataas din. $15. $15, 15 sorry. pesos. Oh, 15 pesos. Magiging 18 na. Biruin mo. Sa ganong pagtaas, malaking impact na yun sa mga commuters. Yung madadagdagan ka ng, halimbawa, makailang rides ka papunta sa trabaho. Grabe talaga sa atin, ano? Kung makatatlong sakay ka, diba? 9 pesos agad yung itataas nun. Ang sabi nila, pag nasa Pinas ka, dumiskarte ka lang para may raos mo yung pang-araw-araw. Kasi kung sa city ka, sadyang mahirapan ka kung wala kang trabaho. Pero pag nasa probinsya ka, at meron ka namang, yun nga, meron kang mapagtaniman, meron kang, diba, no? Sarili kang bahay, may pagtaniman ka, at
Yun yung pinaka, ano mo. Magpag-alaga ka ng mga livestock. Hindi ka magugutom. Tipong magtatanim ka ng pang araw-araw mo gulay para doon ka kukuha ng pang-ulam mo, 'di ba? Yung mga pang-sahog-sahog na lang yung bibilhin mo. Sa probinsya kasi marami pa rin mga bakante. Kung may pambili ka. Siyempre, hindi ka naman basta-bastang makapagtanim doon na hindi mo lupa. Ayan mga ka-viewers, magulay muna tayo ngayon. So, ayan po, luto na yung ating chop suey. Subukan niyo po pala yung gantong klaseng chop suey, yung meron siyang frozen na mais, kasi mas malasa po siya. So, ganyan po pala yung pedestrian crossing dito. So, pag pinindot mo yan, ayan o, umiilaw siya, 'di ba? At naka-red yan sa part ng mga driver. So, kagaya niyan, may pumindot ulit. At, ayan, umiilaw siya. Yun po yung sinasabi namin kanina ni Dadong na sa ganyang tawiran dito, kahit sabihin mo na naka-red light yan at supposedly naka-stop yung mga drivers, may time po kasi na ayun, kita naman nilang naka-stop at may mga may naka-ready ng tatawid. Minsan hindi talaga sila nag-i-stop. Tuloy-tuloy pa rin yung pagdadrive nila. So, ayun no. Pinoy. Tuloy-tuloy yung pagpapatakbo, alam niyang umiilaw na yung stoplight. Ayan no, tingnan niyo po. Oh, 'di ba? May patawid na eh. Tuloy pa rin sila sa pagdadrive. Oh. Kaya pagka free ka naman na sunduin mo yung anak mo dun sa kabilang side, naku, sunduin na lang talaga kasi maraming drivers yung hindi ba nagbibigay ng ng time sa mga tumatawid na kailangan makatawid muna ng maayos bago sila tumakbo. So, better safe than sorry nga, sabi nila. Kasi mahirap na, 'di ba? Na yung anak mo isa sa magiging biktima ng pagkabangga. So, ayan po, kailangan ko na rin sunduin si Denise. Ayan, grabe, malakas hangin pala. So, ito na po yung ating estudyante. Say hi muna, Beng Beng. Lumilipad na naman yung bangs niya. Masyadong concern lagi yung bangs. Okay ka na? Yeah. Ah! At hanggang dito na lang din muna yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood. Ingat-ingat. Bye-bye. Beng Beng. Bye, Beng Beng.